Amen. Let us all stand for the reading of the Bible, the Word of the Lord. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan po natin sa Isaiah chapter 6, verses 1 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. The King Isaiah said, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, with the train of his robe, filling the temple. Seraphim stood above him, each having 6 wings. With 2 covered his face, and with 2 he covered his feet. He flew. And one called out to another and said, Holy, holy, holy is Yahweh of hosts. The whole earth is full of his glory, and the foundation. Hosts. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar with tongs, and he touched my mouth with it and said, Behold, this is to touch your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is atoned for. Last verse. Saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Hallelujah. Let us all pray. Hallelujah. Bow down our heads and pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Our dear Heavenly Father, we welcome your presence upon our midst, oh God. We acknowledge that you are here in the midst of us. We thank you, Lord God, for this moment. Salamat po, Panginoon. Thank you for this wonderful appointed time, divine appointment, Panginoon, na inilaan mo po sa bawat isa. It's not an accident that we are here right now, Lord. Meron ka pong plano sa buhay po namin, Panginoon. And Father, we thank you, Lord God, for this moment, Lord. I pray in the name of Jesus, buksan niyo po ang aming puso at ang aming isipan upang makapakinig ng iyong mga salita at maunawaan po namin ito sa iyong biyaya, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Praise God. Sige po. Batiin natin ulit ang katabi natin. Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Meron pa po dito upuan, mga kapatid. Oh. Ano ba, naglabasan ba? Bakit nawala yan? Yan. Yan, praise God. Yung mga nasa labas ay make sure po na makakapakinig kayo ng Word of God. Ha? Amen. Purihin ang Panginoon. I think 3 weeks ago, sinabi sa atin ng Panginoon, this coming year is year of harvest sa simbahan na ito, and unti-unti nang tinutupad ng Panginoon. Amen? Praise God. At konting tiis na lang po, few months na lang ay lilipat tayo sa mas malaki. Amen? Sa mas malaking worship hall. Sa biyaya ng Panginoon. All for God's glory. Ginagawa po natin ito para sa Panginoon. Amen? Before I proceed, mga kapatid, I just want to welcome yung ating mga bago. Pwede ba bang tumayo yung ating mga bago? Wag yung bagong luma, ha? Yung ngayon lang po naka-attend. Ayan, praise God. Ano pong pangalan ninyo? Pwede pong... Yun, Brother Sergio. Harold. Si Brother... JR, yun. And then, JM. Okay, welcome bro. God bless you. Ayan po, purihin ng Panginoon. Ayun pala, si kapatid, Dexter. Ayun. Parang last time nandito ka na. No? Nakita na kita. Alright, purihin ng Panginoon. Sige po, ipagpapatuloy natin. Ready na ba kayong makinig ng salita ng Panginoon? Praise God. Ang ating pong series or yung ating pong patuloy na pinag-aaralan is about what? Ayun, Coram Deo. Kasi po ang ating pong tema sa ating darating na anniversary or anibersaryo ay Coram Deo. Okay? Ang ating pong topic for tonight is, sermon number 2 po natin ay Coram Deo, From Worship to Service. Yun po ang title. From Worship to Service. Let us continue our sermon series regarding Coram Deo. Today's sermon is entitled Coram Deo, From Worship to Service. Mag-review po tayo. Ang ibig sabihin ng Coram is in the presence of or before the face of. No? Yun yung ibig sabihin ng Coram. Yung Deo
is what? God. Kaya nga, soli Deo Gloria. When we say Deo, it's a Latin phrase meaning God. No? So pag sinabi pala natin Coram Deo, we are in the presence or we are in the face of God. Ibig sabihin, lahat tayo, bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay, ay nasa harapan tayo ng Diyos. Last week, ang topic po natin is about that we are in the face of an Almighty God, that God is omnipotent, omnipresent, and omniscient God. Nasa harap tayo ng Diyos na nakababatid ng lahat ng ginagawa natin. At hindi lamang nakababatid, kundi nakikita niya at naroon siya sa mga oras na yon. Diba? Yun yung ating topic last week. So, ngayon po, ang ating pag-aaral, true worship flows from an awareness that we stand before the face of a holy God and it will lead to service. Ito po yung ating proposition. Ang tunay na pagsamba, magsisimula daw po sa kaunawaan na tayo ay nasa harapan ng Diyos sa bawat oras ng ating buhay. Di ba kaya nga yung ibang relihiyon, tayo rin naman may oras ng pagsamba. Pero lahat, bawat segundo ng ating buhay ay nagiging pagsamba dapat. Amen? Hindi yung, alas 6 na, sasamba na ako. Alas 12 na, sasamba na ako. Di ba, hindi ganun mga kapatid. Ang tunay na mga anak ng Diyos, bawat segundo dapat naiintindihan natin na iyon ay pagsamba sa Diyos. Because we are living before the face of God. So ngayon, ang focus po natin, magsisimula ang ating tunay na pagsamba sa awareness o yung kabatiran po natin na na nasa harapan tayo ng Diyos. Pagka na-realize natin na lagi tayo nasa harapan ng Diyos, yung ating awareness na yon maglilid sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga napaganda ng ating kanta kanina, tama-tama sa ating tema eh. I just want to worship you at saka I surrender all. Amen? Iaalay natin ang buhay natin. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, may konting short story dito. Konti na, short pa eh. I read a story about a grandmother who was visiting a big church for the first time. Bumisita daw po itong lola sa isang simbahan. Malaking simbahan. Siyempre, pag malaking simbahan, kumpleto ng mga kagamitan. May mga malalaking speaker, may pailaw. Pagpasok niya, sabi niya, wow! Parang akong nasa concert. Sabi nung grandmother, wow, this place amazing. Sabi niya, I feel like I'm at a concert. When the worship started, nagsimula nang magkantahan, biglang lumapit yung lola sa kanyang apo na lalaki. Sabi niya, ilang kanta bago lumabas si Lord? Ilang kanta bago... Minsan kasi mga kapatid, ganun din tayo Parang inaantay natin yung magandang tono, yung matataas na tono, para, ay na si Lord, ay na si Lord. Pero saka ako nararamdaman si Lord. Hindi ganun mga kapatid, Sometimes we think about worship that way, like we're waiting for God to show up when the music hits the right tone. But the truth is, when we worship, we are already in the presence of God. Bago ka palang sumamba at during the time you are worshiping and after the time you are worshiping, nandun si Lord. Mga kapatid, kaharap mo kaya nga Coram Deo, tandaan niyo yung word. Coram Deo, you are always in the face of God. You are in the presence of God. Ganun yung ating kaisipan And when we truly see Him, like Isaiah did, it changes how we worship forever. And we will certainly respond in complete surrender. Kapag na-encounter mo at na-realize mo na lagi ka nasa presensya ng Diyos, kaharap ng Diyos, maglilid sa iyo yun saan? Surrender. Isusuko mo ang lahat sa Panginoon, mga kapatid. So now, let us study this life of Isaiah and maintindihan natin yung ibig sabihin ng worship in relation to Coram Deo. The cause of worship, ano ba yung nagkukos sa atin para sumamba, ay yung nagtutulak sa atin para sambahin ang Diyos, yung beholding God. Ibig sabihin yung nakita mo ang Diyos, na-realize mo kung sino ang Panginoon, yung dapat ang nagtutulak sa iyo para sumamba. Hindi dahil sa pakiramdam mo. Kapatid, Isaiah 6 verse 1 says, in the year of King Uzziah's death, I saw the Lord. Andiyan ba mga kapatid? Pakipost natin. The cause of worship. Babasahin natin sabay-sabay. Amen. Everybody say, I saw the Lord.
Si Isaiah, nakita niya ang Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Seeing the Lord, seeing who God really is, Isaiah sees the Lord on the throne, high and lifted up. In this text, we read, Isaiah saw the Lord, but it is clear in the Bible that God is spirit and therefore invisible. Di ba? Ang Diyos ay invisible God eh. God is spirit. Paano nakita ni Isaiah? Di ba? Paano nakita ni Isaiah? John 1:18 and 1 Timothy 6:16, sabi daw, no one has seen God in His full essence. Ibig sabihin, wala naman talagang nakakita sa Diyos in His full essence. Ano yung nakita ni Isaiah at ano yung mga nakita ng mga tao sa Old Testament? What Isaiah saw is what theologians call theophany. Anong ibig sabihin ng theophany? Yung appearance of God. Diba si Moises, nakita natin. Si Abraham, nakita nila ang Panginoon. Ayun mga example natin eh. Diba? Burning bush, pillar of cloud and fire. 3 angels. No? But particularly, kaya nga yung word na ginamit dyan mga kapatid, yung Greek word na theos and paino. Theos means God and paino means to appear. So, anong ibig sabihin nun? Kasi gumagamit tayo ng theological term. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Ibig sabihin, hindi literal na nakita nila yung full essence of God. Wala kasing nakakita sa Diyos. God is invisible and God is spirit. Ano yung nakita nila? Yung appearance. Pagpapakita lamang ng hindi fullness. Maaring burning bush, pillar of cloud, fire, etc. O kaya 3 angels. Or to be more specific, ito ay Christophany. Pag sinabi kanina, theophany, appearance of God. Pero more specifically, ito ay Christophany. Ibig sabihin, pagpapakita ni Jesus kay Isaiah. Si Jesus nandun na. Sa Old Testament. Yung from word Christos means Christ and paino means to appear. John 12:41 explicitly connects Isaiah's vision, to Jesus. Isaiah saw His glory and spoke of Him. Nakita na, doon sa John, makikita natin, ang sabi doon, nakita daw ni Isaiah, sino? Si Jesus. Sinabi sa John. The term seeing can be interpreted as understanding. So, sa panahon natin, paano natin i-interpret yung word na seeing? Pwede nating sabihin, pwede nating sabihin na yung ating understanding of God. Paano natin nakikita ang Diyos? Yung realization natin ng kung sino ang Diyos. Yun dapat yung nagkukos sa atin para sambahin ang Diyos. Andiyan kayo mga kapatid, kaya napakahalaga ng iyong kaunawaan kung sino ang Diyos. Kasi kapag mali ang iyong kaunawaan kung sino ang Diyos, mali ang paraan ng pagsamba mo. Kaya yung word na seeing can be translated as understanding. Theology matters in worship. What we think about God shapes how we worship Him. Paano natin sinasamba ang Diyos? Pag inisip mo si Lord, kung paano mo siya iniisip, yun yung mag-drive sa'yo kung tama ba yung pagsamba o hindi. Kaya nga sabi ni Tozer, A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Kung ano daw yung naisip mo tungkol sa Diyos, yun yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Pag naisip mo si Lord, paano mo siya naiisip? Yung pumasok sa isip mo na yon, yun yung pinakamahalaga bagay sa iyo. Kasi kung wala, mga kapatid, kung wala kang naisip patungkol kung sino ang Diyos, kung hindi mo kilala ang Diyos, paano mo siya sasambahin ng tama? Paano ka mapoprostrate, yuyuko, susurrender sa harapan ng Panginoon kung hindi mo siya kilala? Kaya napakahalaga ng mga kapatid ng pangunawa natin sa Panginoon. Our view of God shapes everything, our worship, our morality, our priority, our identity, and our relationships. A wrong or small view of God leads to wrong living and shallow faith. Sabihin mo sa tayo mo, tama ba ang pagkakilala mo kay Lord? Amen. Kasi pag mali ang pagkaunawa, when we see God differently, when we see God as a small God, parang minsan kasi ang Diyos natin ang liit eh. Andiyan kayo? Parang hindi natin kayang pagtiwalaan ng Diyos natin sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. Parang ang liit-liit ng Diyos sa ating paningin. So, napakahalaga pala ng pagtingin natin sa Diyos kung paano natin siya nakikita sa ating mga buhay. It affects everything in our lives. If you think God
is like a genie who just grants your wishes. You come to Him not in reverence, but only for what you can get. Sino dito yung ganun na pag lumapit sa Diyos, parang genie si Lord? Di ba, alam niyo si genie, di ba? Mga dumaan naman tayo sa mga karton, di ba? Sino yun? Si Aladdin at saka si Jasmine. Di ba? Hindi yung bigas, ha? Si Aladdin, di ba? Yung lampara, pag kiniskis niya, lalabas si Genie, yung kalbo, di ba? si Mr. Anong pangalan na? Mr. Clean. Lalabas si Mr. Clean. Tapos hihingi siya ng mga kahilingan niya, 3 kahilingan. Minsan, ang pagtingin natin sa Diyos parang ganon. Magdadasal ka lang pag may kailangan ka. Lord, may problema ako. Bakit nung mga panahong wala kang problema, hindi ka naman lumalapit sa akin? Pero hindi naman ganon si Lord, buti na lang. Hindi siya nanunumbat. Pwede kang lumapit anytime. Pero ang problema, kapag mali ang ating pangunawa sa Diyos, ang akala natin ng Diyos ay genie, lalapit lang tayo pag may kailangan eh. So lalapit ka pag may kailangan ka, hindi lalapit ka para sumamba sa Diyos. Kaya nga tinuro ng Diyos na panalangin sa mga disipulo, sabi ng mga disipulo, Lord, teach us how to pray. Anong sabi ng Panginoon? This is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Sasamba ka muna. Minsan sa atin, mananalangin tayo, Lord, kailangan ko po nito. Ginagawa natin, parang bangko ang Diyos. Mag-withdraw lang tayo, pupunta tayo para mag-withdraw lang eh. Sabi mo, wag ganon. Okay, wag ganon. Napakahalaga ng pangunawa natin kung sino ang Diyos. Amen? God is not your sugar daddy. Sabi ko nga doon sa aking post, God is not your sugar daddy. He is God Almighty. Dakilang Diyos. Pag lumapit tayo sa Panginoon. Number 1, another thing, we must see the Lord as Lord. Dapat makita natin, kaya nga Isaiah saw the Lord. Yung pananaw mo sa Diyos, yung pagkakita mo kung paano mo nakikita ang Diyos. Dapat makita mo ang Diyos that He is Lord, He is sovereign over all. Dakilang Diyos. We must see Him sitting on throne, high and lifted up. He must be the Lord of our lives. Si Jesus ba ang Lord ng buhay natin? Pag sinabing Lord, siya ang nasusunod, hindi ikaw. Amen? Pag may sinabi si Lord, through His words, at may sinasabi sa ating puso ang Panginoon na gawin natin, dapat sumunod tayo. Hindi tayo ang nasusunod. Kasi minsan pag may inutos si Lord, mahalin mo yung kapwa mo. Wag na Lord. Ang sama ng ugali no, ayoko mahalin niyo. Patawarin mo, hindi Lord. Parang ang hirap patawarin eh. Dapat hindi ikaw ang nasusunod sa buhay mo, kundi ang Panginoon ang nasusunod sa ating buhay. Many people often confess with their mouth, Jesus is Lord, but not a reality in their lives. Marami nagsasabi, Jesus Lord, Jesus is Lord, Jesus is Lord. Pero ang tanong, Lord ba talaga ng buhay mo? Siya ba ang nasusunod sa buhay mo o hindi? Kaya nga sabi ng Panginoon, wag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka rin naman susunod. Diba? You call me Lord, Lord, and yet you do not do what I commanded, diba? Ang pinag-utos ko hindi mo sinusunod eh. Is Jesus the sovereign Lord of your life? Do you submit to His lordship? Who has authority over your life? Who has the authority over your decisions? Yun yung question eh, para malaman mo kung sino Lord sa buhay mo, sino ang nasusunod. Sa decision mo ba, si Lord ang nasusunod o ikaw? Ayaw ni Lord na gawin mo yon. Hindi, Lord. Gusto ko eh. Nandiyan kayo mga kapatid? Yun yung tanong natin sa sarili. Sino ba talaga ang Lord sa buhay ko? Dapat makita mo si Lord as Lord. Sovereign over your life. We must see the Lord as sovereign over our lives. Another thing, we must see the Lord as holy, holy, and holy. 3 beses binanggit nun eh. I see the Lord, sabi ni Isaiah. Isaiah saw the Lord surrounded by seraphim crying, holy, holy, holy. Sa Hebrew word, kadosh. Inulit ng 3 beses. Bakit inulit ng 3 beses? Ito ay ibig sabihin nito, superlative emphasis. Ibig sabihin, ultimate, complete holiness. In the Hebrew language, intensity is communicated by repetition. Ibig sabihin, mga kapatid, pag talagang kailangan i-emphasize yung isang idea, no?
Inuulit ng 3 beses sa Hebrew language. Kaya dito, kapag makikita natin, holy, holy, holy. To say the Lord is holy, say something. To say the Lord is holy, holy, say far more. To say holy, holy, holy is the Lord, is to declare His holiness in the highest possible degree. Talagang matindi. Pinakamataas, wala nang tataas pa sa holiness ng Diyos. Highest possible degree. Kaya holy, holy. So, hindi mo lamang makikita, dapat nakikita ang Diyos na Lord, dapat nakikita mo rin siya as holy, holy, and holy. Sabi ni Gusik dyan, we must see the Lord God as sovereign and most holy. We must always approach God with deep respect. Let your prayers, songs, and church participation reflect awe and humility. Kasi nakita mo, yun ang Diyos eh. God is the sovereign Lord, and He's holy, holy, and holy. Dapat yung magre-reflect yun kung paano ko manalangin, magre-reflect yung paano ka sumamba. God is sovereign Lord. Regularly practice brief moment of prayer and silent recognition that you are in Coram Deo. Lagi natin yun. Ito yung ating dapat isipin. Lagi, bawat oras nakikita ko ang Panginoon na He is holy, He is the Lord. Bawat segundo, bawat minuto ng buhay ko. You are before the presence of God in your daily activities. This keeps your heart aligned and worshipful. Lagi tayong sumasamba sa Panginoon. Pangalawa, ano po yung una mga kapatid? Yung panguna, the cause of worship, the cause ng worship, ang nagtutulak sa atin, nagdadrive sa atin sumamba, ay yung pagkakilala, pagkakita natin sa Diyos. Pangalawa, the effect of worship is contrition. Ngayon, na-behold mo ang Panginoon, nakita mo ang Diyos, you realize who God really is, dapat mag-drive sa iyo, ang natural na magdadrive sa iyo, dapat ay contrition, repentance. Susuko ka sa harapan ng Panginoon. Isaiah 6:5, basahin natin, sabay-sabay. Then I said, for my eyes have seen the King, Yahweh of hosts. Sabi ni Isaiah dan, woe is me, for I am ruined or undone. Sabi ni Isaiah. When we worship realizing we are before the face of the Holy God, it will cause us to see who we really is. Kanina, ang napakahalaga, dapat makilala mo kung sino si Lord eh. Makita mo, ma-realize mo kung sino si Lord. Ngayon, pag nakita mo kung sino si Lord, dapat ang resulta nun, makikita mo kung sino ka. Nakiintindihan niyo ba mga kapatid? Andiyan kayo? Nakita mo na kung sino si Lord. The Lord is sovereign. He is mighty. He is almighty God. And He is holy, holy, holy. Ngayon, makikita mo rin kung sino ka ngayon. Makikita mo kung sino ka mga kapatid. When Isaiah saw God's holiness and immediately recognized his own sinfulness and cried out, woe is me, for I am undone. I am ruined, sabi ni Isaiah. Kasi nakita niya si Lord eh. He is Lord Almighty. Tapos nakita niya, kumakanta yung mga angel, He is holy, holy, holy. Ngayon, na-realize niya kung sino siya sa harapan ng Panginoon. I am undone, sabi niya. I am ruined. The Hebrew word translated undone is nedmeti, carries the sense of being destroyed, ruined, crushed, silenced, or brought to nothing. Sa harapan ng Panginoon, wala kang maipagmamalaki. Hindi pwede. Andiyan kayo mga kapatid, naiintindihan niyo ba to? Kasi nakita niya si Lord, nakita niya God is holy God, ngayon na-realize niya kung sino siya. He is ruined, destroyed, kalas. Kapatid, naiintindihan niyo ba ibig sabihin niya? Tapos, wala siya mga kapatid. Kaya wala tayong pagmamalaki sa harapan ng Panginoon pagkakaharap mo si Lord. Hindi ka pwede, ay Lord, CEO ko CEO ko ng Parisan. CEO ko ng lugawan sa amin. Hindi pwedeng Lord, huwag mo akong anuhin Hindi pwede mga kapatid, manager ako. Ay, mayaman ako pa. Lord, hindi pwede. Yung position mo means nothing. Yung bank account mo means nothing. Yung educational attainment mo means nothing. Sa harapan ng Panginoon, wala kang maipagmamalaki sa Panginoon. Lord, may pangalan ako Ay, pastor ako. Ay, aba. Di ba? Parang buwati boses, mapapagmataas
Wala. Mga kapatid, kaharap mo ang Panginoon, Lord of Lords, King of Kings, most holy, ito sasabihin mo, I am undone. I am destroyed. I am nothing. Mga kapatid, Isaiah feels completely overwhelmed and devastated after seeing the holiness of God. Devastated ka talaga. Pagka na-realize mo, na-encounter mo ang Lord. Seeing who God really is will result to seeing who you really are. Compared to God, you are nothing. You cannot stand before the Lord with pride. Wala kang may pagmamalaki. Hindi ka pwedeng tumayo sa harapan ng Panginoon, in coram Deo, na meron kang pride. Hindi pwede. You cannot stand before the Lord with pride. Your personal holiness means nothing. Lord, ang bait-bait ko. Tumutulong ako sa mahihirap, Lord. Hindi. It means nothing, mga kapatid. Your accomplishments means nothing. Your position and status in life means nothing. Sabi ni Isaiah, for I am a man of unclean lips. Nung nakita niya si Lord, sinabi niya, I am undone, for I am a man of unclean lips. Anong ibig sabihin nun? Why the lips? The lips are the floodgates of the heart. From the abundance of heart, ano sabi? The mouth speaketh. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw yung laman ng puso, kung marumi ang laman ng puso, puro basura, ang labi, basura ang lumalabas. Kaya sinabi ni Isaiah dito, for I have unclean lips, for I am a man with unclean lips. The lips are the floodgates of the heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Isaiah's unclean lips reveals sinful heart. Inaamin niya, ako yung makasalanan. Ang aking mga labi ay makasalanan. Kasi nga yan yung floodgates ng puso eh. Christians are no longer sinful. Tandaan natin ito eh. Positionally, dahil niligtas tayo ng Panginoon, hindi na tayo sinful. Pero nagkakasala tayo. Amen? Naintindihan natin? Christians are no longer sinful positionally. We are righteous positionally. We are cleansed people not because of self-effort, but because of God's mercy. But because we are still in the flesh, the influence of or inclination of the sinful nature is still there. Merong inclination eh. Diba? Yung kasalanan, pilit pa rin tayong hinihila. So realizing we are before the face of God, we will be filled with conviction. And repentance. Like Peter, last week, ito, binanggit ko na eh. Anong sabi ni Peter nung na-realize niya si Jesus ay God? Anong sabi ni Peter? Sabi niya, depart from me, for I am a sinful man. Na-realize niya si Jesus, Diyos yung kasama niya eh. Sabi niya, depart from me, for I am a sinful man. Kasi ganun nga yung marirealize mo pagka na-realize mo. Ganun yung mararamdaman mo pag na-realize mo, nasa Uram Deo ka, nasa harapan ka before the face of God, of an holy and mighty and sovereign and powerful God. Yun yung mararamdaman mo, mga kapatid. Or Isaiah, which he said, woe is me, for I am ruined. After seeing God's holiness, we must reflect His holiness by living a life of integrity and purity. Ngayon, na-realize mo na God is holy. Dapat i-reflect mo yung holiness ng Panginoon. Naalala nyo yung ating tema last anniversary? Ano yun? Ano yung tema natin last anniversary? Let your light shine. Kasi the holiness of God, we must reflect the holiness of God. Number 3, the focus of worship. Anong focus ng worship natin? Yung cause ng worship, beholding God. Yung effect ng worship, ano yung effect ng worship? Contrition. Ibig sabihin, repentance. Sasabihin mo sa sarili mo, I am undone. Marirealize mo, sino ka sa harapan ng Panginoon. And pangatlo, mga kapatid, yung effect ng worship, yung focus ng worship is God's grace. Kapag sumasamba tayo, anong focus natin? Biyaya ng Diyos. Kabutihan ng Panginoon. Sabi ng Isaiah 6:6-7, then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand. Basahin natin. Your sin is atoned for. From guilt to cleansing. In worship, we come knowing we still commit sin, but we
live cleansed because of Christ's sacrifice. Pag sumamba tayo sa Panginoon, marirealize natin, makasalanan tayo, yes. Pero aalis tayo, dapat, ng simbahan, na naramdaman natin, tinanggap natin yung pagpapatawad ng Diyos. Kasi niligtas tayo ng Panginoon, binayaran ng Panginoon, at nilinis tayo sa ating mga kasalanan ng Panginoon Jesucristo. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. And what? Everybody say, cleanse. Linisin tayo saan daw? From some unrighteousness? Minsan iniisip natin, parang 50-50 lang ako pinatawad ni Lord. Ang linaw mga kapatid. Pag lumapit ka sa Panginoon, nung sumamba ka sa Diyos, siyempre, makariramdaman mo nga na makasalanan ka, humingi ka ng tawad. Dahil, yun ang sinabi ng Biblia. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Ngayon, pinatawad ko sa lahat. Hindi 50-50, mga kapatid. So, in New Testament, Jesus is the true atonement who purifies us to worship. The burning coal is Isaiah's vision, points to the greater cleansing through the cross. Yung nakita ni Isaiah, yung ginawa kay Isaiah, yung burning coal nilagay sa labi ni Isaiah, nagkaroon ng cleansing, di ba? Nagkaroon ng atonement. Ito ay picture ng Panginoong Jesucristo. Nalilinisin tayo sa ating mga kasalanan. When we worship, we must be gospel-centered. Pag sumamba tayo sa Panginoon, dapat nare-realize natin ang focus natin. Narito ako dahil sa biyaya ng Diyos. Nandiyan kayo mga kapatid? Si Jesucristo namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. It is all by the grace of God. Kaya nga the focus of worship is grace. We must realize that it is all by God's grace. We don't deserve anything from God. He saved us because we are not because we are deserving, but because of His grace and mercy. Ephesians 2:8-9, sabi dan, for by grace, you have been saved through faith. This is not, ano daw? It is a gift from God. Not of, minsan, nung ating lumang pagkaunawa, ang tao naliligtas saan? Sa mabubuting gawa. Nung kailangan magsimba, sabi ni Lola, magpakabuti ka ha, para pag namatay ka, doon ka pupunta. San Lola? Doon sa taas. Ang sabi ng Biblia, hindi sa mabubuting gawa, ikaw ay maliligtas. Sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, mananampalataya ka sa Panginoon. So when we worship, tanda natin, ang ating focus ay ang biyaya ng Diyos. Hindi dahil I deserve this. I deserve what I have. I deserve to be saved. Hindi ganun mga kapatid. Ito ay lahat ng ito ay biyaya ng Diyos dahil sa kabutihan ng Panginoon. That's our focus in worship. Number 4, and lastly, the response of worship. Ito na, surrender. Ito yung ating point. Ating sentro ng punto natin. The response of worship is what? Surrender. Anong verse yan? 6:8, basahin natin. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who shall go for us? Then I said, here I am, send me. Surrender. The proper response of being in the face of a holy and sovereign God is, or coram Deo, is nothing but surrender. Pag na-realize mo na every single moment of your life, you are before the face of God, nasa harapan ka ng Panginoon, ang gagawin mo, isusuko mo lahat sa Diyos eh. Lord, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Yun ang gagawin mo. It's nothing but surrender. God asked, whom shall I send? Isaiah responds, here I am, send me. Nakita niyo yung progress? Isaiah behold the Lord, nakita niya si Lord, kung sino ang Panginoon, na-realize niya. No? Pangalawa, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng contrition, nagkaroon siya ng repentance, yun yung sinasabi ni David na, breaking the heart. No? Yung puso natin sa harapan ng Panginoon. Pangatlo, anong nangyari sa kanya? Sumuko siya, di ba mga kapatid? Pagkatapos naranasan niya yung biyaya ng Diyos, paglilinis ng Diyos, pagkatapos lastly, sumuko siya sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, here I am, send me. Isaiah's response of surrender is rooted in coram Deo and knowing who God really is.
Humans naturally treat others based on who they are. We usually don't give our full confidence or respect to people we don't know. Diba? Pag hindi mo naman kilala, bibigay mo ba yung, papahiram mo ba yung ano mo, yung wallet mo? Diba? Hindi mo kilala, pakihawak mo nga saglit. Pupunta lang ako. Hindi naman hindi mo kilala Diba? Tayong mga tao, mga kapatid, yung ating respect, yung ating pagtitiwala, is nakabase, yung pula, yung full. Kasi pwede mo nang pagkatiwalaan yung hindi mo kilala Yes, pwede. Diba? Pero yung full na pagtitiwala at saka yung respeto, yung full na respeto, hindi yung innate na respect kasi we should respect everyone. Diba? Pero yung lubos na respeto, yung lubos na pagtitiwala, lumalabas lang yun kapag tunay mong nakikilala yung tao. Diba? Ganon din ang Panginoon. Kung talagang kilala mo ang Diyos, doon lumalabas yung lubos na pagtitiwala at saka yung pagrespeto sa paggalang sa Panginoon. Knowing that the Lord is sovereign and holy will lead us to fully surrender our lives to Him. Hindi lang wallet ang ipagkakatiwala mo kay Lord. Ano yung pagkakatiwala mo kay Lord? Buhay mo. Kasi nakilala mo si Lord God is the sovereign. Siya pala ang lumikha sa aming lahat. Siya pala ang lumikha ng langit at lupa. Siya pala ang Diyos na makapangyarihan. Siya pala ang banal na Diyos. Anong proper response? May pagtitiwala. Pagtitiwala sa Panginoon. Surrender our lives to Him. Ang ibig sabihin ng surrender ay obedience. When we surrender our lives to a sovereign God or Lord, we must ready for whatever He commanded us to do. Hindi pwedeng yung Lord, I surrender all. I surrender all. Sabi sa'yo, Lord, mag-share ka ng gospel dyan sa katrabaho mo. Tapos, no, surrender all. Hindi pala lahat ba't kinanta mo pa? Diba? Kapag sinabi ni Lord pag sinabi mo, I surrender all, lahat dapat ang sasabihin ni Lord, susundin mo. Hindi pwede yung I surrender all, pero dito sa part lang na to, Lord, dito sa bandang ito, hindi ko isusurrender. May mga kasalanan pa ako, sa akin lang to, Lord. Hindi pwedeng gano'n nga, kapatid. Yung bulsa ko, Lord, hindi kasama sa surrender, Pero yung kamay ko, pero yung bulsa ko, dyan lang yan. Yung bank account ko, hindi ko itutulong sa gagawain at sa mga kapatid. Hindi pwede. I surrender all nga, mga kapatid. Genuine worship. Kaya nga, logical process nito, mga kapatid. When we surrender ourselves to Sovereign Lord, we must be ready to whatever He commanded us to do. Sabi ni Isaiah, here I am. Yung word na here I am sa Hebrew, hineni, ang ibig sabihin, total readiness. Pag sinabing here I am, hindi lamang here I am. Ang ibig sabihin sa Hebrew noon, ay ready ako, Lord, kahit na anong gusto mong gawin. Kahit ipadala mo ako sa Timbuktu, pupunta ako. Ipadala mo ako sa mga, Abos kaya, pupunta ako. Yun ang ibig sabihin ng here I am. Sa Hebrew word, mga kapatid. Total readiness. Express total readiness. Kaya huwag mong basta-basta sasabihin, here I am, kung hindi ka naman talaga ready. Baka may sabihin sa'yo si Lord, hindi mo gawin. Mga kapatid, here I am. So makikita natin dito yung logical process ng commissioning. Communion with the Lord, na-encounter niya si Lord. Contrition of the heart, cleansing from sins, and commission unto service. Gagamitin tayo ng Panginoon. So, genuine worship doesn't end to sanctuary. Ang tunay na pagsamba na encounter mo si Lord, hindi nagtatapos dito. Hindi lamang sa pagkanta ang tunay na pagsamba, sa naglilid yan? Sa mission. Para lumabas, mga kapatid. It flows into mission. If worship doesn't lead to obedience, it's incomplete. Pag sumamba tayo, sinasabi mo, I surrender all, dapat naglilid yun saan? Sa pagsunod sa Panginoon. Hindi dito natatapos ang tunay na pagsamba. Sa labas. Sa pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang sa mga kanta. Yung ating pagsamba. True encounter with God will lead to wholehearted service. Tanungin natin ang Panginoon, where do you want me to serve? Diba? Yun ang tanungin natin sa Panginoon. Saan mo ako gusto maglingkod? Be sensitive to His leading in your family, church, workplace, or community. When the Sovereign Lord
told you to share the gospel to someone, just obey without hesitation. Ito, napakasimple eh. I-share mo yung pag-ibig ko. I-share mo sa ibang tao kung ano yung ginawa ko sa iyo, yung nararanasan mo sa akin. Napakasimple lang nung nautos ng Panginoon, hindi pa natin minsan magawa eh. Diba? Yung tunay na pagsamba, it flows from worship, from sanctuary to obedience. Lalabas tayo at susunod sa Panginoon. Dahil na-realize natin what? We are in the presence or in the face of God. Let me close the message, mga kapatid. Coram Deo means living and worshiping with the awareness that we are always before the face of God. Worship that sees God and leads to service begins with beholding Him, lead us to humble confession, center on His grace, result in surrendered service. Ang tanong ko sa gabing ito, mga kapatid, do you surrender all? Kailangan muna nating makita. Nakikita ba natin kung sino ang tunay na Diyos? Ang banal na Diyos sa ating buhay? And are we willing to surrender everything before the Lord? Let us all stand. Let us sing that song again as a chorus, mga kapatid.